Okay, today we will discuss about infinite limits. So kapag sinabing infinite limits, yung value na ina-approach ng ating function as x approaches a certain number is infinity or malaking number. Pwedeng positive infinity or negative infinity. So let's take a look at example number 1. So, evaluate or find the limit of 1 all over x minus 1 as x approaches 1. So, kapag sinubstitute agad natin tong 1 dito sa x ating function, ang kalalabasan niya is 1 over 0. So, undefined yon. At hindi natin masisigurado ng isang function ay undefined nga. So, pwede tayong gumamit ng conjugate, mag-multiply tayo ng conjugate, tapos factoring, hanapin kung may makakancel, or kaya i-deduce natin sa positive or negative infinity or does not exist. At yun nga yung gagawin natin ngayong araw. I-deduce natin yung ating rational function into positive or negative infinity or does not exist. So, i-evaluate muna natin itong ating function as x approaches 1 from the left side. So, left side muna tayo. So, yung mga values sa left side ng 1 is less than 1. So, ang ating gagamitin ay 0, 0.5, 0.7, 0.9, 0.99, and 0.999. Okay, so kapag sinubstitute natin yung 0 sa ating function, ang function doon sa ating x, ang function ay negative 1. Kapag naman 0.5 ang x, the function is negative 2. Kapag 0.7, the function is negative 3.33. At kapag umabot na yung ating value ng x sa 0.999, ang value naman ng function ay negative 1,000. So habang lumalapit ang value ng x sa 1, yung value naman ng function natin ay palaki ng palaki to negative infinity. So, the limit of 1 all over x minus 1 as x approaches 1 from the left side is negative infinity. Evaluate naman natin yung limit from the right side of 1. So, find the limit of 1 all over x minus 1 as x approaches 1 from the right side. So, mga gagamitin nating values from the right side, syempre, mas malaki siya sa 1. So, magsisimula tayo sa 2 papunta sa 1.001. So, kapag 2 yung value ng x, the function is 1. Kapag 2 yung value na, kapag 1.5 ang value ng x, 2 naman yung function. Kapag 1.3, the function is 3.33. Sinasubstitute lang natin itong mga values ng x dito sa ating function para mahanap yung value ng function natin. At kapag sinubstitute natin yung 1.001 doon sa ating rational function, ang sagot ay positive 1,000. So, hanggang palapit ng palapit itong value ng x sa 1, yung ating function ay palaki ng palaki to positive infinity. Since negative infinity yung ina-approach from the left side and positive infinity naman ang ina-approach from the right side, kahit sila ay parehas infinity, kaso magkaiba sila ng sign, the limit still does not exist. Okay, example number 2. Find the limit of negative 2 all over x minus 4 as x approaches 4. So, una, evaluate natin yung limit from the left side of 4. Left side, ibig sabihin mas mababa yung value kaysa sa 4. Pero palapit ng palapit sa 4. So, magagamitin natin, mag-start tayo sa 3, 3.5, 3.99, 3.9, 3.99, and 3.999. So, sasubstitute ulit natin itong mga values na to dito sa ating function to get the value of the function. So, kapag 3 ang x, pag sinubstitute natin dito yung 3, the function will be 2. Kapag 3.5, the function will be 4. Kapag 3.9, ang function ay 20. Kapag 3.99, the answer is 200. At kapag 3.999, 2,000. So, palapit to ng palapit sa 4. Yung function naman natin, palaki ng palaki to positive infinity. So, from the right side of 4, ang gagamitin natin ay mas malaki sa 4. Palapit ng palapit sa 4. So, magsisimula tayo sa 5,
4.5, 4.1, 4.01, and 4.001. So, kapag sinubstitute natin itong 5 sa ating function, ang sagot ay negative 2. Kapag sinubstitute ang 4.5 sa function, ang sagot ay negative 4. At kapag sinubstitute itong 4.01 sa function, ang sagot ay negative 2,000. Habang palapit to ng palapit sa 4, yung value ng x, yung function naman natin, palaki ng palaki to negative infinity. So, yung both sides, hindi pa rin sila parehas ng sagot. Parehas silang infinity, pero magkaiba sila ng sign, therefore, the limit does not exist. Example number 3. Find the limit of 3 all over x minus 2 squared as x approaches 2. So, evaluate muna natin yung limit from the left side of 2. So, ang gagamitin natin mga values ng x ay 1, 1.5, 1.9, 1.99, and 1.999. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamiting value, basta approaching the value of 2. So, kapag 1 ang x, the function is 3. Kapag 1.5, the function is 12. Kapag 1.9, the function is 300. Kapag 1.99, the function is 30,000. And kapag 1.999, the function is 3 million. So, habang palapit ng palapit sa 2 from the left side, ang function ay palaki ng palaki to positive infinity. So, next, evaluate the limit from the right side of 2. So, ang gagamitin natin is 3. 2.5, 2.1, 2.01, 2.001. So, kapag 3 ang x, the function is 3. Kapag 2.5 ang x, the function is 12. Kapag 2.1 is 3,000. At kapag 2.001, sinubstitute sa ating function, ang sagot ay 3 million din. So, habang palapit ng palapit sa 2 from the right side, yung ina-approach na value ng function ay to positive infinity. So, parehas silang positive infinity. Therefore, the limit of this function is positive infinity.